Pag-usapan natin ang Golden Dome ni Donald Trump. This is just technology. Wala akong pakialam kung sinong gumawa ito. Yung Golden Dome kasi, basically, if you're familiar with yung sa Israel, yung Iron Dome, basically ganun ang gagawin ni Trump sa buong US. 'Di ba? Panoorin natin. For decades, the US and Russia have raced against one another to build powerful missiles capable of entering Earth's orbit and crossing. Teka, ulitin natin dito. Yan. More recently, China has jumped into that missile race. Ang haba pala nito. Teka. For decades, the US and Russia have raced against one another to build powerful missiles capable of entering Earth's orbit and crossing oceans to hit one another. More recently, China has jumped into that missile race through the modernization of its military. No missiles have flown Mga yet. missiles. However, the US always needs to do whatever it can to protect itself against the aerial threat Russia and China present. And it's doing just that right now. In a shock announcement, US President Donald Trump says that the US will soon get a Golden Dome shield that will make the Golden country Dome. untouchable. Siyempre, si Russia and Trump, China gusto niya gold. yung sa Israel kasi, Iron Dome eh. Ito yung kanya, gold. are stunned. Trump unleashing the Golden Dome may have just made the combined long-range threat irrelevant. On May Parang ang dating dito sa illustration kasi parang parang yung force field ng Camp Big Falcon eh, 'di ba? Pero hindi naman ganoon. Pero basically mga anti missiles din lang na galing dun sa, kumbaga hindi siya force field na makikita mo merong dome talaga. Parang figurative dome lang 'yun. So pag may missile na parating, may mga counter na mga missiles din para tirahin yung missile na yun para hindi na siya tumama sa baba. Yun yung Golden Dome. Pero dahil it will basically serve as a roof, 'di ba? A protective roof sa sky. Dome ang tinawag nila. Pero hindi yung, at least yun yung sa Yun yung sa Israel. Hindi ko alam tong sa US kasi sobrang laki ng US eh. 'Di ba? Yung Israel maliit na, baka kasing laki lang ng yun, ng ewan ko. Sa isang maliit na state ng US, ganun. Sobrang liit lang ng Israel compared sa US. So it might utilize other technologies other than yung mga rockets sa baba. Pero malalaman natin, tingnan natin kung ano pa. May 20, Trump delivered the news that the US will officially start working on a new Golden Dome air defense system designed to protect the entire country against a range of aerial threats. According to Trump, the new system will be operational in less than 3 years and will achieve a success rate close to 100%. The Golden Dome concept is ambitious and expensive. However, it isn't as surprising as some would make out. The idea of protecting America's skies with a system like this has always been on Trump's mind. Just Grabe ganda ng days after regaining the office of president in January, Trump signed an executive order to build the Iron Dome for America, Iron Dome. a new system to counter the next generation aerial threats America's enemies can use against it. The May 20 announcement simply reveals that the system is far closer to being a reality than anybody expected. Okay, so ang Amerika kasi, syempre makikita mo dun sa mapa, meron silang natural barriers eh. Kaya nung sumali sila sa World War II, yung mga bansa na kasali sa tawag dito dun sa World War II tsaka sa World War I, they all got ravaged except for the US. Kasi meron silang natural barrier eh. Pacific Ocean tsaka yung Atlantic Ocean.
paano ka nga naman pupunta doon na mahirap siyang kung Russia ka, kailangan pang sumakay sa barko para makarating sa Amerika. And then, so for the longest time in sa history in the 1900s, America enjoyed that kind of protection. Yung natural pa lang. Yung dalawang malaking ocean sa gitna nila. Kakampi naman nila yung Canada, tapos yung Mexico, allied din naman. Kahit papaano. 'Di ba? At saka, kumbaga, hindi naman sila kakayanin ng Mexico. 'Di ba? So, ngayon, etong mga kalaban ng US, especially Russia at saka China, nag-invest sila para gumawa ng mga missiles wherein hindi nila kailangang lumapit, 'di ba? They can launch rockets from their mainland and reach the US. Yung mga target sa US, 'di ba? And when that happened, naging when it comes to intercontinental ballistic missiles, na yan, parang irrelevant na yung natural barriers niya na oceans. So ngayon, kailangan nilang gumawa nitong Iron Dome, itong Golden Dome pala. Or quickly Diba? So right now, there is a huge arms race happening, and dun sa ibang parts nakaka-advance yung China. Lalo na sa mga drones, parang parang matindi yung mga drones ng China at Russia eh. Meron akong nakitang video na pinagtatawanan daw nung isang Russian na drone guy yung mga drones ng Amerika. Hindi ko alam kung bluff yun or what, but para sa kanila it's parang ahead sila. The same thing with China, and isa pang technology is tawag dito yung hypersonic missiles, 'di ba? Mas lamang yung China sa hypersonic missiles eh. Tingnan natin. Hypersonic missiles. Yan yung arms race ngayon sa hypersonic missiles. Ito. Missiles are a challenging technology to master because they are so fast that if the US launched a Scramjet missile, it could reach China in just 18 minutes, traveling at 18 minutes? Grabe! Kita mo yun? Hypersonic. It's basically halfway around the world. Literally. Kasi sabi nila, di ba, yung mga sa tawag doon sina Bugs Bunny, maghuhukay sila sa lupa, di ba? Tapos pag to the center of the earth, tapos paglabas nila nasa China na sila. Gag yun sa mga cartoons dati eh. Tapos you're gonna do it. You're gonna travel from US mainland to mainland China in 18 minutes. speeds of Mach 5 and above. These scramjet engines collect oxygen from the atmosphere as they travel, mixing it with hydrogen fuel to create the combustion needed for hypersonic flight. Meanwhile, glide hypersonic vehicles like the Chinese Dongfeng 17 became the first to integrate into production with conventional and nuclear warheads. They are Holy also shit, yun ang nakakatakot, 'di ba? May nuclear warheads. designed to target U.S. aircraft carriers as they can change their trajectory mid-flight. This Boom. U.S. Aero AGM hypersonic weapon is a missile within a missile which pops out its cover and uses only the glide vehicle kinetic energy as a weapon. And not to forget the Russian hypersonic missile like the Kinzhal. More details all in the video ahead. Holy To shit. qualify as a hypersonic missile, Ang China, ilan na yung ganyan eh. So, ang sinasabi nila, mga ano talaga yan? Mga, tawag dito, yung mga aircraft carrier busters. Kumbaga, with hypersonic missiles, pwede nilang in-neutralize. Basically, naging obsolete daw ang mga aircraft carriers. Yun ang noong Gulf War, yun ang simbolo ng dominance ng ng Amerika eh, dun sa mga giyera sa Middle East.
Kasi meron silang mobile na base. 'Di ba? Yung mga aircraft carriers, pwede mo lang dalhin kahit saan basta may dagat. And then equip sila ng mga nuclear warheads at saka kung ano-ano pa. 'Di ba? So they can strike anytime, anywhere in the world because of those. And yung mga tawag dito, yung mga may convoy yun 'di ba? Isang aircraft carrier, may mga kasamang mga barko na nakaalalay sa kanila to make sure na hindi matitira yung aircraft carrier. Tapos may mga jet, 'di ba? Mga escort, 'di ba? So meron kang air base na mobile. So itong mga hypersonic missiles, sa sobrang bilis nila, it is said to be impossible to counter. So hindi ko alam kung anong gagamitin nilang, let's say hypersonic missile yung gagamitin ng China. Kakayanin ba yun ng Golden Dome? 'Di ba? Hindi ko pa alam. It must possess At saka hindi naman nila sasabihin yan 'di ba? Kasi syempre magiging classified information yun. 'Di ba? Kasi kapag sinabi mo kung ano yung exactly what it is, then pag-iisipan ng kalaban, paano ba natin tatalunin to? They would have something to work on. Compared to wala silang idea kung ano yung ginawa mo. Wala silang idea kung paano i-counter yun, 'di ba? So let's see. But this is scary shit. 3 key attributes: speed, Para sa akin yung mga drones at saka itong mga hypersonic missiles, and of course nuclear warheads. Yun ang mga pinaka nakakatawa, nakakatakot. Ang sabi ni partner Paul. Basta tiwala ako sa USS Gerald Ford. Gerald Ford. Meron yata ang China na Mach 20 missile. O 'di ba? Meron na. Maraming baril ang Amerikano, tapos marami sa magaling na hunters. Well, yun ang yun talaga yung isang reason kung bakit meron sila nung Second Amendment, 'di ba? Kasi Amerika, let's say mawala yung nila, matalo nila yung gobyerno. Tapos sinugod sila nung mga Russians. Yung mga Amerikano, ilan yung baril, madami sa kanila, ilan yung baril nila sa bahay. Pwede talaga silang lumaban. Unlike dito sa atin, konti lang yung may baril Tapos yung mga baril dito, bihira lang yung may mga mahabang baril, 'di ba? Mga pistol lang. 'Di ba? Illegal pa, 'di ba? So, yun ang yun ang advantage din ng Amerika. Kahit masugod sila doon, makakapalag yung mga citizens nila. Yung iba doon, may mga pwede kang bumili ng tangke sa Amerika, 'di ba? Di ba sa mga pawn stars, yung mga mayayaman bibili sila ng tangke. Tapos may mga firing range sila na pinapaano na yung tinetesting nila yung tangke. Anyway, mas marami ang baril sa US kaysa sa population. Ayun, kaya nga madaming na yung iba natatakot na ganun, pero sa akin kasi it's ibang usapan yan Kasi yung may mga movement sa US na gusto nilang mawala or yung iba gusto nilang i-abolish yung Second Amendment Yung Second Amendment kasi is yung right to bear arms. Yun ng kumbaga may karapatan kang bumili ng baril at saka ng mga armas para ipagtanggol ang sarili mo. Kasi galing sila sa sa revolution 'di ba? Nag-aklas sila doon sa state, doon sa mga British, 'di ba? So kung wala silang baril, hindi nila magagawa 'yun So they realized the importance of a well-armed militia.
well-armed, regulated militia. 'Di ba? So, syempre may ano yan, yung iba natatakot kasi sabi sobrang dali daw makabili ng baril sa kanila, tapos nakikita naman natin yung mga school shootings, ganyan. Pero para sa akin kasi yung I wish may ganun tayo. 'Di ba? Kasi the moment that the state becomes rogue, hindi na okay yung naging authoritarian, 'di ba? Na out of control na yung state. Pwede kang pumalag 'di ba? And you cannot discount the power of guerrilla warfare. 'Di ba? Even America nung sinalakay nila yung Afghanistan, yung Vietnam, 'di ba? They had superior power, pero hindi pa rin nila natiris yung mga yung mga Taliban na completely. Kasi they are armed. Meron silang guerrilla warfare na ginagawa. Kahit dito sa atin, 'di ba, nung panahon ng Hapon, mas malakas yung Hapon, pero may mga guerrillas tayo, and they gave the Japanese a hard time. So, para sa akin, mas may mga negative sa about the population having access to weapons, but the positives outweigh it by so much, 'di ba? Kasi merong isang ito yung isang pinakamatinding Second Amendment takedown na napanood ko na ano bang pangalan nun? It's a Chinese woman. Teka. Teka. Nalimutan ko pangalan nun. Second Amendment debate versus David Hogg, Asian woman. Nalimutan ko pangalan ng Asian woman Ito. David Hogg gets destroyed by Chinese woman. Ito. Teka. Di pala kita. Ito. Actually, I am a Chinese immigrant who survived communism. And So galing siya sa China. Nag-immigrate siya sa US. Galing siya sa communist China. under Mao, 40 million people were starving to death after he sold the communism to them, and 20 million people died, murdered during his Cultural Revolution. So my question to you, David, is that can you guarantee me, a gun owner tonight, our government in the US, in DC, will never become a tyrannical government? Ayun, 'di ba? Ito si David Hogg, yung tinatanong niya was a survivor of a school shooting. Yung iba sinasabi wala daw man daw siya doon, pero he studied in a school na nagkaroon ng school shooting several years ago. High school pa lang ata siya noon, ngayon mga 25 na ata siya, and nakapwesto na siya sa Democrat, parang vice president ata siya ng Democrat, ng RNC. RNC ba? Hindi RNC, yung kabila. DNC? Basta ganun. Tapos, tinanong siya, can you guarantee that the government will never become tyrannical? 'Di ba? Ito daw yung sagot niya. Can you guarantee that to me? There's no way I can ever guarantee that any government will not be tyrannical. Well, then the debate on gun control is over, because I will never give up my guns. Never. And you should go to China to see how gun control works for dictatorship of CCP. Holy shit, 'di ba? It's over. Tapos ang usapan, tapos yung debate. Kasi yun ang purpose nun Kung kaya merong baril, para pag lumaban ka para pag naging authoritarian yung government, pwede mong labanan. Tapos tinanong siya, can you guarantee na hindi magiging tyrannical yung gobyerno?
Eh sabi niya, hindi. There's no way. Who can guarantee that? Wala naman talaga makaka-guarantee nun. Then, the debate is over. Kasi, hindi mo yung bagay na kinakatakutan kung bakit meron tayo nito, hindi mo kayang i-guarantee. Nobody can guarantee that it will never happen. So, therefore, kailangan yung Second Amendment. That's a brilliant argument, 'di ba? So, I think that's the ultimate takedown nung argument na yun. Eh, alam ko kumandidata tong babaeng to eh. Actually, I am a Anyway, balik tayo dito. Ano bang kung saan na tayo napunta? Eto, so yun yung Golden Dome ni Trump. Yung isa pa lang gusto kong pakita, merong ito yung mga nakakatakot na yung Chinese, meron akong nakitang Chinese mothership. Ito, China readies drone mothership can fire up to 100 smaller UAVs in a strike. Panoorin natin. Ano ba, partner Paul? Imagine mo, biglang may dumating sa Pilipinas again, sa Metro Manila, di ba? May lumilipad na higanting eroplano. China's military plans. Well, basically, yun na yun. Di ba? A giant mothership with hundreds of UAVs na presumably may mga bomba, 'di ba? Paano mo lalabanan 'yan? Hindi ko alam, parang hindi pa naman yata tapos 'to, 'di ba? Parang plano pa lang. Pero it's gonna be horrifying. Paano mo lalabanan yung drone, di ba? What if a single aircraft could launch 100 drones at once? China is about to do just that. The country is preparing to test a new military platform that could change modern warfare, the Jiu Tian. Its name translates to high sky or nine heavens. This is no ordinary drone. It's a high-altitude, long-range unmanned aircraft that acts as a flying mothership for drone swarms. Jiutian is designed to launch over 100 small. Anyway, I think you get the picture. Pero ang sabi naman ni Xi Jinping, ginagawa daw nila to not as, kumbaga, on a defensive stance. 'Di ba? Hindi siya, ang sabi niya kasi ang Amerika gumagawa ng mga weapons to attack. Sila daw to defend. 'Yun. Pero parang di naman pang-attack, mukhang pang-attack to eh. 'Di ba? Magdadala ka ng mothership. Pinagloloko mo ako Xi Jinping eh. Teka, pero alam ko tinututulan ng China yung China against Golden Dome. Hindi ko alam kung bakit tutol sila doon. Alam mo yun? Ano kaya yung sinabi nila? Sabi, huwag kayong gumawa ng Golden Dome. Paano ka namin matitira? Kung may Golden Dome ka. Diba? Weird naman. Ano yung sinabi ng China? Ito, China urges US to abandon Golden Dome anti-missile system. Anong kaya sinabi? Pakinggan natin. 所谓的金色穹顶计划旨在构建不受任何约束的 The so-called Golden Dome plan to aims 全球性 to build a multi-layer and multi-domain missile. The plan openly calls for significant increase in outer space combat means, including the development and deployment of orbital interception systems. This has a strong offensive nature and violates the principle of peaceful use
advocated by the Outer Space Treaty. So yung Outer Space Treaty. May ganun pala. Di ko alam yun. Outer Space Treaty. It will exacerbate the risk of turning outer space into a battlefield and starting an arms race and shake the international security and arms controls systems. So basically siguro ang sinasabi niya is pag gumawa kayo niyan, gagawa na rin yung iba. 'Di ba? Other countries like China, India, Russia, at saka yung mga kayang gumawa ng ganong klaseng technology will do the same. And space will turn into a battleground. I don't know. Pero kung kayo tatanungin natin, dito ba sa Pilipinas gusto niyo magkaroon ng ano bang tatawag natin sa dome natin? Tawag Araneta Dome. Ano bang dome? 'Di ba? Kasi kung ako tatanungin, ito, kung kayo tatanungin, sang-ayon ba kayo na magkaroon ng Iron Dome system sa Pilipinas? Tingnan natin. Maganda yan sa outer outer space sila maglaban. So, teka, gawa na din sila ng lightsaber. Kasama kaya ang Hawaii at Guam? Hindi, malamang siguro. Baka lagyan din nila. Baka ang Hawaii definitely, for sure lalagyan nila 'yon. Kasi kasama 'yun sa dun sa official states Pati Alaska. Yung Guam, hindi ko alam. Tsaka Puerto Rico. Mosquetero. Sumagot kayo. Ano ba? Gusto nyo ba ng Golden Dome dito? Lagyan natin ng Papa Dome. Drawing TV. Sino nga ba itong si Drawing TV? Si Randy. Si Randy ka ba? Si Randy Valiente yata ito si Drawing TV Kasama yata natin si Randy Valiente. Oo. Mag-guest ka ulit dito. Actually, may bago akong segment na na maglalagay ako ng mga art features, mga artist features. Actually, natin si wait. Tawag dito. Papado. Pero ano ba? Lagay natin. Start a poll. Sang-ayon ba kayo? Sang-ayon ba kayo magka Golden Dome sa Pilipinas? Yes, no. Ang hirap kausap ng mga to. Ayaw sumagot. Ba't nawala yung poll ko? Mosquetero Dome? Ano Mosquetero Dome? Hindi ko alam yun Yes! Nakikinig habang ngayon. Ayan pala, yan. Bumoto kayo. Si Randy Valiente in the house. Ang ating the powerful Randy Valiente. Meron pa akong isang topic Siguro that's it for the Golden Dome. Yes. Ako din, yes 'di ba? Isa pa lang ang bumoboto. Okay. Ako, yes ako. Pero hindi ko magets kung bakit tututulan ng isang bansa ang ibang bansa para magkaroon ng ganong klaseng security. Pero isipin mo kung yung sa lawak ng US, nakatenga lang yun. Who would even dare attack the US like that? 'Di ba? With kung kahit ang China at saka Russia, hindi naman nila basta-basta gagawin yun 'di ba? So mangyayari doon, nakatenga lang yung mga nila.
yung mga batteries nila doon, ng mga missiles, mga anti-missile systems nila. Baka nga yung iba, lang eh. Parang dami lang eh, 'di ba? Hindi naman talaga tunay. Masabi mo lang na meron, 'di ba? Meron sila dito, 'di ba? Pero hindi naman totoo. Hindi man pala operational. Kasi kung let's say in the last at least 100 years walang umatake sa Amerika eh, 'di ba? So kung meron ng Golden Dome system 100 years ago, then nasayang siya for 100 years. 'Di ba? So willing ka bang willing ka bang magtenga ng ganong klaseng pera? Siyempre, may maintain mo yun kung tunay yun, di ba? Tingin ko, dun sa mga middle states, mga nasa gitna, mga central states ng Amerika, pwedeng mga, yung parang ginawa nila nung World War II, mga inflatable na tangke, di ba? Ganun lang. So, meron silang inflatable na batteries ng mga missile silos na wala naman talagang missile, di ba? Para lang kunyari meron. Kasi sino mo magtatangka ng atakihin ng US ng ganun, di ba? The same with China, di ba? Kasi once na nagpalipad ka once na nagpalipad ka ng nuclear warhead, wala na yun eh. That's the end of the world. Mutually assured destruction ang kasunod nun. Tingin mo ba papabayaan ng US na kung aatakihin sila lang yung madedestroy? Siyempre, lahat ng mga nuclear powers malamang magpapalipad na rin yan. Kaya nga delikado nung nag-away yung nung nag-away yung tawag dito, yung Pakistan tsaka India recently. Buti na lang ngayon nasawata sila ni Donald. Si Donald Duck. Eto, Nomads, continued upgrade lang ang gagawin doon like Minuteman 3. Diba? Yung kotse nga eh, para mag-maintain ng kotse, mahal na eh. Isang kotse lang yun. Oh. Every 3 years, every 5 years, diba? Papa-maintain mo. May mga masisira dun eh.